May anime Tagalog recap here, at ngayon ipapahayag ko ang isang serye ng anime na pinamagatang The Morals Mononokean. Sabay natin panoorin. Ito si Asha, isang normal na bata na may mapagmahal na ina na laging naglalahad ng lahat sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga bulaklak. Habang nasa labas para mag-grocery ay natapakan ni Asha ang isang malambot at mabalbong yakay sa bangketa. Pagkatapos niyang ilagay ang yakay sa bag, ang yakay ay lumabas at kumapit sa kanyang ulunan. Sinubukan niyang alisin ito, pero ang yakay ay hindi bumitaw. Umuwi siya na mukhang nakakakilabot. Ang kanyang ina ay nag-aalala nang makita ang anak at ikinukwento niya ang tungkol sa yakay, ngunit ito'y hindi nakikita ng kanyang ina. Sa papuntang eskwelahan, sinipsip nito ang enerhiya ni Asha hanggang sa maubos at bumagsak siya sa gate ng eskwelahan. At siya ay nagising sa klinik noong magtatapos na ang klase. Sa buong linggo ng pagpasok niya sa school ang yakay ay patuloy na sinisipsip ang lakas ni Asha at nakikita siya palagi na nakahiga sa sahig at pagod na pagod. Isang araw hindi sinasadya na may nakita siyang flyer na isang exorcist at desperadong puntahan ito upang matanggal ang nilalang na yakay sa kanya. Tinawagan niya ito at pinuntahan sa kanyang lugar, ang pangalan ng exorcist ay Abaino. Si Asha ay nagmakaawa upang matanggal kaagad ang nilalang na nasa kanyang likuran. Inilagay siya ni Abaino sa waiting list ng mga pasyente pero kaagad napaisip siya dahil sa sinabi ni Asha ang kanyang pangalan kay Abaino. Inutusan ni Abaino si Asha na lumabas at sumunod naman siya dito kaagad. Pagkatapos ay mas lumaki ang yakay, isang beach ball ang hinaipa ni Abaino at sinabihan si Asha na siya ay Yulaga. Lumapit si Abaino sa nilalang at hinimas ito at kinausap ang nilalang upang maglaro sila ng bola. Pagkatapos nun ay tumalima ang yakay at umalis kay Asha. At pagkaalis ng yakay sa kanya ay biglang guminhawa ang kanyang pakiramdam ulit. Habang naglalaro si Abaino at ang nilalang ay sinabi nito sa kanya ang akay ay isang mapag-isa at mapagmahal na nilalang. Sa madaling salita ay naghahanap sila ng tao na may kakayahang makita sila at tingin ng nilalang ka Asha ay isang kaibigan, kaya naman sa unang pagtatagpo nila ay kumapit ito sa kanya at hindi na umalis. Bago dalhin ni Abaino ang nilalang sa kabilang mundo, ay inutusan si Asha na makipaglaro muna dito. Makalipas ang 5 oras ang yakay ay mas maliit na ngayon at pwede na siyang dalhin sa kabilang mundo. Binuksan na nga ni Abaino ang portal sa kabilang mundo at may malaking pinto na nga lumabas na nagdudugsong sa magkaibang mundo. Nagpaalam na si Asha sa yakay at humingi ng paumanhin dahil hindi niya alam na gusto lang nito makipagkaibigan sa kanya. Pagkatapos pumasok ang maliit na nilalang ay nagsara muli ang portal. Humingi siya ng dispensa kay Abaino dahil sa pagsisinungaling niya para maunang gamutin. Sinabihan siya nito na itigil na ang pagluhod at paghingi ng dispensa at ibigay na lang ang 1,000,000 yen sa serbisyong ginawa niya at katumbas nito 7,000 dolyar. Pero si Asha ay isang estudyante kaya wala siyang ganong kalaking halaga, kaya napilitan siyang magtrabaho kay Abaino para mabayaran ang utang. Hindi pumasok sa anumang klase si Asha sa buong unang linggo niya, kaya naman pinadalhan ng kanyang ina ng bulaklak ang kanyang guro bilang paghingi ng tawad. Habang nakaupo si Asha sa klase, nagulat siya nang makitang estudyante rin si Abaino na nakaupo sa likuran niya. Pagkatapos ng klase, natagpuan ni Asha ang isang yakay sa mesa at tinanong si Abaino kung pwede ba siyang tulungan nito. At tumanggi si Abaino at inutusan siyang huwag pansinin ang anumang yakay na makasalubong niya at pinabili si Asha ng inumin. Noong si Asha ay nasa pila, may nakita siyang batang babae na hindi maigalaw ang kanyang paa. Sa dahilang may nakakapit na yakay sa binti ng babae at dinampot niya ito at hindi sinunod ang utos ni Abaino. Papuntang classroom, hindi maganda ang pakiramdam ni Asha sa isang grupo ng yakay na kumapit sa kanya, kaya nahirapan siyang maglakad. Matapos makita ni Abaino si Asha na gumagapang at humihingi ng tulong sa kanya hinailan niya ito at dinala sa mahiwagang kwarto at biglang bumitaw ang mga yakay. Pero sa tuwing lalabas siya ay kumakapit at hinihila siya ng mga ito para dalhin sa kanilang big boss. Si Abaino ay nagbigay ng ibang opsyonal na magagawa at sinabi na hayaan ang grupo ng yakay na dalhin siya sa leader ng mga ito at ang leader ang kalabanan ni Abaino. Sa sinabing yun ni Abaino ay pumayag siya para sa kanyang unang trabaho at may ibinigay na kwintas sa kanya. Sa pagbukas niya ng pinto ay bumungad sa kanya ang mas maraming nilalang ngayon. Lumalabas, mas madaling sabihin ang pagiging pain kaysa gawin.
Nag-aatubili si Asha ngunit itinulak siya ni Abaino, at si Abaino ay agad ding tinambangan ng isa pang grupo ng mga yakay at silang dalawa ay dinala sa leader na kung tawagin ay Big Boss Cree. Sa pagnanais na dalhin ang kanyang mga anak sa isang lugar na ligtas, hiniling ni Big Boss Cree kay Abaino na buksan ang lagusan sa kabilang mundo, na sinunod agad ni Abaino. Ngayong ang kanyang mga anak ay nakapasok na sa portal ay nakahinga na ng maluwag si Boss Cree at hindi na niya iniisip ang sarili kahit mamatay na siya dahil sa pagkakaroon ng ugat sa lugar na kinalalagyan. Pero si Asha ay ayaw mangyari ito sa leader kaya nagbigay ito ng suhestyon na putulin na lang ugat nito. Pero si Abaino ay hindi sumang-ayon at mag-isip pa ng ibang paraan at doon may kinuha siyang glowing pill na nagmula sa kwintas na ibinigay niya kay Asha at ipinasubo ito ka Boss Cree. Maari siyang mamatay dito pero eto na lang ang pwede niya pagpilian upang makasama ang mga anak sa kabilang mundo. Pagkatapos nito ay biglang lumiit siya at natanggal siya sa pagkakaugat sa lugar na yun. Matapos magising si Big Boss, muling binuksan ni Abaino ang gate, na humahantong sa muling pagsasama ni Big Boss kasama ang kanyang mga anak. Labis ang pasasalamat ni Big Boss kay Abaino dahil ipinangako niyang lagi niyang tatandaan ang kanyang pangalan bago magsara ang gate. Nagpasalamat si Abaino kay Asha sa pagpupumilit nito na mailigtas ang lider ng yakay at sa sinabing ito ay nawalan siya ng malay, dahil naubos niya lahat ang enerhiya niya sa pagpapaalis sa kabilang mundo ng mga yakay. Maya-maya, nagising siya, halos hindi na makalakad, at binuksan ang pinto sa kanyang silid. Kinabukasan sa paaralan, nasiyahan si Asha sa kanyang araw nang makilala niya sina Saga at Fushimi, ngunit ang kasiyahang iyon ay panandalian lamang, nang binuksan ni Asha ang pinto sa silid ni Abaino at makita ang isang yakay. Matapos ipakilala ni Abaino si Asha sa isang yakay na nagpapahayag ng kanyang mga damdamin sa pamamagitan ng mga maskara, sinabi ng yakay sa kanila na nawala ang kanyang maskarang masaya matapos siyang papuntahin ni Abaino sa underworld. Kawili-wili, ang laughing mask na iyon dahil maaaring mapatawa ang sinumang magsuot nito nang hindi mapigilan, at maaaring humantong sa kamatayan, kaya naman gusto ng akay na ibalik. Iyon ang susunod na trabaho ni Asha sa paghanap ng nawawalang maskara. Binuksan ni Asha ang pinto at siya ay nasa isang templo kung saan maaring nandoon ang maskara. Ang 15 taong gulang na si Zenko ay lumabas mula sa isang damuhan at hinarang siya. Sinabi niya at kinumbinsi ni Asha si Zenko na hinahanap niya ang isang maskara na pag-aari ng isang yakay. Narinig niya ang ama ni Zenko, isang pari na nagmamay-ari ng templo, at humahagalpak ng tawa. Hindi siya naniniwala sa yakay kaya hindi naniniwala si Zenko na may maskara. Ngunit pumayag na rin siya sa gusto ni Asha dahil gusto niyang tulungan ang kanyang ama. Habang tinitingnan ang tumatawa na pari ay napansin niya ang marka sa kanyang noo, na nagpapahiwatig na ito ang laughing mask na nakapaloob sa pari habang wala itong tigil sa pagtawa. Sa alaalang sinabi ng ama, ayaw nitong mapunta kay Zenko ang templo pag namatay siya. Matapos basahin sa pari ni Asha ang spell sa aklat ni Abaino ito ay nakatulog. Hindi natanggal ang maskara sa kanyang mukha, habang tinutulungan ni Asha si Zenko sa paghahardin, kinuwento nito sa kanya, na hindi siya pinilit ng kanyang ina na magkaroon din ng flower shop dahil ito ang pangarap niya, at hindi ng kanyang anak. Ibig sabihin ay maaring pumili si Asha kung anumang landas ang gusto niya. Natumatak sa isipan ni Zenko, na napaisip at nagsimulang umiyak. Hindi siya sigurado sa nararamdaman at kung bakit siya umiiyak ng ganoon, sinubukang aliwin ni Asha si Zenko. Maya-maya ay nagising ang pari at nagalit kay Asha. At biglang lumabas ang maskara sa mukha ng pari at nagsimulang tumawa uli at noong tinanggal niya ito ay tumigil siya sa pagtawa. Sinakal siya nito at tinanong kung bakit umiiyak si Zenko. Nagpakita si Abaino, na nalilito sa sitwasyon, at pinagalitan si Asha dahil sa hindi niya natapos ang trabaho sa oras. Lumabas si Abaino sa isang closet ng pari kung saan ang portal, ay hindi nakikita ng pari at ng kanyang anak na babae. Nang tanungin ni Zenko kung sino sila, sinabi ni Abaino sa kanya na malalaman niya kapag naniwala siya sa pagkakaroon ng yakay. Nang maglaon, plano ni Abaino na pumunta sa underworld para bumili ng gamot sa sarili. Ang scroll sa dingding, na tinatawag na Mananokian, ay nagmumungkahi na isama ni Abaino si Asha, at agad tinanggihan ni Abaino. Ngunit sumang-ayon din pagkatapos na kumbensihin siya ni Asha dahil ang underworld ay ang pinakamahusay na paraan para malaman ni Asha ang tungkol sa trabaho.
Bago pumunta sa underworld, binigyan ni Abaino si Asha ng pink na cloak para protektahan si Asha mula sa pagsanib sa kanya ng mga yakay. Pagkatapos suotin ito ay nagpunta na sila sa underworld at si Asha natatanga sa nakikita. Ang dalawang underworld pharmacy kung saan nakikilala niya ang may-ari na si Korra at ang empleyado niyang si Shizuko. Sa kasamaang palad ni Abaino, ibinenta ni Korra ang mismong gamot na kailangan niya sa ibang customer at pangalan ay Big Boss Free. Kailangan ni Abaino ang gamot na ito, at matatagalan ang pagkakaroon ulit nito. Upang panatilihing abala ang kanyang mga customer, tinulungan siya ni Korra na ayusin ang gamot at ilagay ang lahat sa lugar, habang si Abaino ay pumunta upang tingnan ang isang bagay kay Shizuko. Habang papalabas siya ng shop napansin niya ang isang mabalbong yakay na katulad ng unang yakay na kumapit sa kanya. Umalis siya sa parmasya at sinundan ito. Matapos itong mahuli ni Asha, ibinagsak nito ang prutas na ninakaw nito sa isa pang yakay, hinabol itong ngunit tumigil, napagkamalan si Asha ang magnanakaw, at nagbanta na putulin ang braso ni Asha. Gayunpaman, nang makita ang simbolo ng Mononokean sa kanyang balabal ay nawala ang galit nito, inakbayan at mahinahong sinangil si Asha. Ngunit ang lahat ng nasa bulsa ni Asha ay ang ilang ekstrang sukli na ikinagalit ng yakay. Bago pa mapatay ng yakay si Asha, dumating ang mabalbong yakay upang iligtas siya. Ang mabalbe na yakay ay malakas na ibinato sa isang bintana, at nanasugatan ito ng husto. Biglang nagbago ang mukha ni Asha sa nangyari at nagsimula siyang magsalita na may kakaibang tono at boses, na tinatakot ang yakay sa pamamagitan ng kanyang isipan. Isang banga ang lumilipad sa kanya. Sakto namang dumating si Abaino doon at pinagalitan si Asha sa pagsuway sa utos at paggala sa underworld ng mag-isa. Matapos humingi ng tawad si Abaino sa yakay dahil sa ginawa ni Asha, tumakbo ito palayo, takot na takot matapos malaman na si Abaino ay isang exorcist. Si Shizuko ay nag-alok upang dalhin ang nasugatang yakay pabalik sa Batika kung saan sila ay maaaring makatulong upang mapagaling ito. Matapos itong mapagaling inihayag ni Korra na ang mambabatas ng underworld ay nagpadala ng mensahe sa kapatid ni Shizuko at humiling na makita si Abaino at makita ang kanyang assistant na si Asha para parusahan ito sa nagawang kasalanan. Bukod dito, ang mga alituntunin ng underworld ay pinamamahalaan ng mambabatas na si Mononokean Master ay dapat sumunod sa anumang tuntunin na ipapataw sa kanya ng mambabatas. Naabutan ng dalawa ang mambabatas na agad hindi tinanggap ang katwiran ni Asha. Mataas ang kumpiyansa siya habang tumatanggi siyang tanggalin sa trabaho hanggat walang opisyal na tuntunin. Nang tanungin ng mambabatas kung handang italaga ni Asha ang kanyang katawan at kaluluwa sa underworld, itinanong ni Asha kung bakit siya maglilingkod sa yakay kesa sa paglilingkod sa buong sangkatauhan ay higit sa kanya. Nang marinig iyon, ang lehislatura ay naaliw at nahikayat at nagpasya na huwag tanggalin si Asha. Bukod dito, ang mambabatas ay naglabas ng isang bagong tuntunin na nagsasaad na ang master at ang kanyang empleyado ay maaaring makaraan sa pintuan underworld at kumuha ng mabalbong yakay bilang bagong empleyado ni Abaino. Nang maglaon, inatasan sina Abeno at Ashiya na hanapin ang singsing na pag-aari ng isang matandang babae. Matapos makipagkita sina Abaino at Asha kay Manjiro ang yakay na nag-atas sa kanila ng trabahong ito, nagsimula silang maghanap sa ilog. Hindi nagtagal, nakita ni Asha ang singsing na pag-aari talaga ng matandang babae. Matapos itong kumpirmahin ni Manjiro. Ngayong nahanap na nila singsing, sinubukan ng dalawa na mag-isip ng paraan para maibalik ang singsing sa ginang nang hindi sila pinagsususpetsahan na parang ninakaw nila ito. Pagkatapos imungkahi ni Abaino na ihulog ito sa kanyang mailbox. Iminungkahi naman ni Asha ipaliwanag ito sa ginang at sabihin sa kanya ang tungkol kay Manjiro. Sumagot si Abaino na dapat tapusin ang trabaho sa kaunting pakikipag-ugnayan ng tao dahil hindi nakikita o naririnig ng mga tao ang yakay bago ibinaba ni Asha ang singsing sa kanyang mailbox. Ang matandang babae ay lumabas at naasar matapos makita ang kanyang singsing sa kasal, at habang hawak niya ang kanyang kamay, inikot ni Abaino ang isang maliit na sinulid at sinabi sa babae na natagpuan ito ng isang lalaking nagngangalang Manjiro at ipinadala sa kanila na ibalik ito. Gayunpaman, si Manjiro pala ang pangalan ng yumaong asawa ng ginang, kaya naisip niya na ang multo ni Manjiro ay pinapaboren siya ng mga kabataang lalaki. Nagpapasalamat na niyakap siya ng mahigpit para sa isang mahusay na trabaho habang iniimbitahan sila ng ginang sa hapunan, biglang naramdaman ni Abaino ang presensya ng nakakatakot na nilalang na nakapaligid sa kanila.
Ngunit wala doon. Naglaho ang mga yabag sa tuktok ng dingding, na nagpapahiwatig ng isang misteryosong figure na nanunood. Salamat sa pagbabasa. Tiyaking mag-subscribe para sa part 2 at i-on ang mga notification para sa higit pang mga recap sa lahat ng paborito mong palabas sa anime. Maniwala ka sa akin, hindi mo nais na makaligtaan. Column.